Ito na po mga katribya po yung kapitbahay natin. Hindi na po makita yung kalamansi. Ayan. Balot na lahat. Nakakalubong na siya. Ito yung mahirap pong linisan. Sa ganito, delikado po yung buhay ng kalamansi. Gamat ito ay kanyang nalagyan ng abono. Pero maiirita naman siya doon sa daming sukal. Ayan, no. Hindi na po, wala na yung kalamansi. Natabunan na siya ng ito, malakas ang kumanyan yung mani-manian na ito, gumagapang. Pati kapitbahay po niya nagagapangan na. Kaya mga papayo natin mga ka-farmers, pagka kayo po ay maghahawan, huwag na yung paabutin sa ganito. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Mabagyong araw po sa inyong lahat. At yan, may signal po rito sa atin sa Nueva Ecija, signal number 2. Kaya ayun, hindi po tayo ngayon mga katribya po pumitas dahil mahirap po mag-alaga ng kalamansi kapag ka po umuulan. Dahil kadalasan po mahirap pong pagkaluto. Ito po mga farmers, dito po yung ating inaalagaan na mga nakakaraan ay ating nilinisan. Yan, mahahaba na po ulit yung mga damo po natin mga katribya. At need na po ulit ito ng ating herbicide. Pero ganun pa man, lumalaki-laki na rin po yung ating pang October mga katribya. Kaya wala muna tayong pitas. Tatanggal muna tayo ng ating pong bagging dito po sa ating kalamansi habang hindi pa po nananalasa itong si Paulo. Tanggal muna tayo mga ka-farmers ng ating bagging. Kamusta na po kayo mga katribya? Shoutout po natin yung ating mga tagapanood sa mga Tarem, Pangasinan, yung ating pong kaibigan na kung saan po ay nag-inquire sa atin ng kalamansi kung paano ang pag-umpisa o pag-aalaga. Ito mga ka-farmers, meron po pala tayo mga maliliit na bunga o buko. Ito ang ating kalamansi nung ating sinabugan ng organic fertilizer, nagbulaklak. Ngayon ay buko na siya, sinalaki na po siya ng gamais. Yun naman po ang ating pang December. Ito, tanggal po natin ito, yung ating ampunggus. Kunat. Kailangan natin ng gulok. Gandahan naman ito mga farmers, ay konti lang ang nagiging punggus natin. Wala nang tayo ay gumamit ng ating organic fertilizer. Ito po yung kalamansi na kung saan ay tila baga mamamatay na. Pero noong ating nilinisan na naka-recover, eto, ang ganda na po niya mga ka-farmers. Mamata na ang kanyang itsura.
Marami-rami po tayo mga ka-farmers na pang October. Ayan, may pag-asa itong ating mga maliliit na ito, mga gaholin. Ayan. Nga oh. Kaya sa reject, hindi pa siya magiging reject mga katripya. Bunga na ito ng ating sabog ng abono buwan ng July. Itong ating pang October, kung saan doon po tayo patubig. Yung unang bulaklak nito nalaglag, yung pangalawa na lang doon siya nagbulaklak, yun yung nagtuloy. Ito yung part na hindi pa natin siya natapos ng pagka-spray. Yan, meron na tayong ulam oh. Ang ating ampalayang ligaw. Yan, masarap ito, masustansya. Yan, pagka hindi nyo po inalis ito sa ating kalamansi, babalutan po mga ka-farmers po ang inyong puno. Kaya tayo ay naalis po natin yan para hindi po siya naging sagabal sa ating kalamansi. Yung kapitbahay natin wala siyang pang October, ay sa atin natin dahil meron tayong pang October mga katripya. Kaya meron tayong kailangang maalisan ng mga baging pa. So, kahit na tayo ay basta't lumusong, hindi mawawalan tayo ng ating trabaho sa ating kalamansian. Lagi-lagi tayong mayroong trabaho mga ka-farmers. Yan. Ayan, silip natin po yung baging, kasi pag tinanggal natin ito at hindi natin tinanggal po yung pinaka puno, binunot, nandyan uli siya na kailangan pinutin natin ang binutin ang mga puno ng ating baging para tanggal man automatic mamatay siya. Yan. Matinungan nyo mga kabarman. So, kaya kumukulapon sa kalamansi ito. Kaya tinanggal naman natin, dahil siyang makuha. Basta buhay o sariwa. Pero pagka yan ay tuyo na, mahirap nang tanggalin. Sana ay natutuyo na yan sa sanga. Yan, habang wala pa po yung malalakas na pag-uulan, ito muna po ang ating trabaho mga katripya, ang mag-alis po ng ating baging, ng ating kalamansi. Ito, spray na po natin ito after po ng bagyuhan. Kailangan natin na maagapan para hindi na po ulit siya maggubat. Tingnan nyo ito, nagpuno siya.
Nakabawas tayo ng ating trabaho. Higpit. Yan. Kaya matindi ang kapit. Pag di mo tinanggal ito mahigpit. Ito nagka-grass cutter sa atin. Nakapaibabaw sa ating kalamansi. Dahil laking ginhawa ang kalamansi natin. Dahan-dahan lang po mga ka-farmer sa pagtatanggal at para hindi po madamay po ang bunga ng ating pinalalaki. Yan. Para sa susunod nating herbicide, dadaanan na natin ito. Kapit. Yan. Herbicide din na. Kailan lang nung tayo po ay lumusong dito. Ngayon ay malalaki na uli ang ating damo. Dito natin mga ka-farmers, sinampo lang po yung ating abono. Ngayon susunod, pwede naman natin ito asin naman ating ihahalo doon sa ating herbicide, dahil mabilis din pumatay. Yung ating herbicide. Naman uli balik trabaho sa ating kalamansi. Magandaan ito improve. Maganda po ang improvement ng ating tinesting, para at least makita ninyo mga ka-farmers yung ating sinampol na organic. Basta pag kinain ng kalamansi at nahiyang, yun po ang nagiging resulta. Maganda. Pero pagka hindi po approve, hindi ko po sa inyo re-recommenda mga ka-farmers, dahil magagastusan lang kayo. Pagkatapos di naman pala approve, sasayang po ang inyong pera pati panahon. Kaya tayo, bago natin i-recommend, sinusubukan muna natin. Tayo muna ang unang gumagamit. Tapos nakita natin na maganda ang result, saka lang po natin sasabihin sa inyo na po pwede na tayong gumamit. Pero hanggat hindi pa po natin ito na-testing, hindi po natin sinasabi sa inyo na pwede ninyong magamit na ang ating organic fertilizer. Maganda po ang resulta. Kaya naman
Yan ang ating sinasabi. Gandahan kasi nito, meron tayong mga sundalo na nagtatrabaho sa ating kalamansian na sangkap po noong ating abono, yung probiotic tsaka yung mga microorganism. Yun po yung mga sundalo natin. Alisin natin tong sagabal sa ating kalamansi. Yan, umuulan-ulan na, nagbabadya na. Ito na yata yung bagyong si Paulo Contis. Hindi naman po ganun kalakas ang bagyong si Paulo. Hindi lang natin alam kung gaano naman po karami yung tubig ulan na dala-dala ni Paulo. Malaki-laki na itong ating pang October. Yan nga, oh. Yung ating kaibigang kawatan, tsaka nakasubaybay ito. Hindi pa niya po pwedeng tirahin at reklamuhan siya ng buyer. Hindi pa papasa sa buyer pagka po maliliit ang bunga ng kalamansi. Siguro ito tagal-tagal pa. Dito marami rin tayo mga ka-farmers na kaibigan dito sa area. Ganoon naman talaga, hindi lahat yan ay para sa iyo. Meron rin talaga dyan na para sa mga lupin. Mas marami pa nga kung minsan yung para sa lupin, mga kawatan. Pagka sa alaga hindi mo sila makita, pero pagka mag-harvest mauuna pa sila sa iyo. Ganyan, ganoon talaga. Sabi nga nila, para hindi mawala ang iyong kalamansi, hawakan mo sa puno. Para hindi manakawa. Pero hanggat nandyan pa ang bunga, lalo na pagka mataas ang presyo ng kalamansi, sabagay, ang magnanakaw kahit mababa ang kalamansi, tinitira pa rin. Ay wala silang gagastusin eh. Wala sila pang gamit sa kanilang masamang pisyo. Kaya tayo, basta okay sa buyer, pasok. Pwede na pitasin, pitasin na natin. Hindi na natin talaga siya pinalalaki na gaya dati na malaking malaki. Yung mayroong punso, ito ang punso tumubo. Tanggal tayo ng ating sangang tuyo, farmers, ng ating ampalayang ligaw. Yan, sa mga gustong mag-ulam ng ampalayang ligaw, pwede kayo manguha dito. Ang ating pamangpunggus, alis na rin natin. Yan, maambon-ambon na. Umpisa na siguro yan. Sabi ngayon makapananghali ang dating ng bagyo.
Yan, kaya todo po bantay ng ating pag-asa. Bantay ng bantay. Nalulusutan din naman. Kasi lahat ng magbabantay, yun ang hindi nila mapigilan. Kanilang binabantayan. Pag-asa. Yung ating malunggay malalaki na rin. Meron na ulit tayong putulin na malunggay. Oh. Meron naman pala tayong halawin kahit pa paano. Yan, malakas-lakas na ang ulan mga katribya. Okay mga ka-farmers, yan lang po. Sana ingat lang po tayo lagi at maulan sigurado ang bagyo natin. Meron na rin tayong anunsyo ng paglakas niyan. Kaya sige, God bless po sa inyo lahat at monitor lang po tayo. Sa kalamansi naman na wala naman tayong alalahanan na ito po ay kumbaga maapektuhan dahil wala namang problema po ito sa bunga at saka una-una matibay ang kalamansi pagdating sa hangin. Sige mga ka-farmers, kita na lang po tayo po bukas. God bless sa inyo lahat. Bye bye. Ito na po mga katribya po yung kapitbahay natin. Hindi na po makita yung kalamansi. Ayan. Balot na lahat. Nakakalubong na siya. Ito yung mahirap pong linisan. Sa ganito, delikado po yung buhay ng kalamansi. Gamat ito ay kanyang nalagyan ng abono. Pero maiirita naman siya doon sa daming sukal. Ayan, no. Hindi na po, wala na yung kalamansi. Natabunan na siya ng ito, malakas ang kumanyan yung mani-manian na ito, gumagapang at pati kapitbahay po niya nagagapangan na. Kaya mga papayo natin mga ka-farmers, pagka kayo po ay maghahawan, huwag yung paabutin sa ganito sitwasyon para hindi po kayo tamarin ng paglilinis kagaya nito. Kahit na maraming bunga, pagka po magubat, wala rin. Kaya mahirap po makarecover ang kalamansi dahil naaagaw ng sustansya po ng damo. Kaya ganito po yung kalamansi. Pero sa atin hindi naman po umabot ng ganitong kagrabe. May kalamansi pa rin pong lumitaw. Kaya tayo nagapan po natin at para at least makita po ninyo kung ano yung dapat gawin kapag po kung dumating sa punto ng inyong kalamansi ay maggubat para hindi po siya masaktan. Malakas na po mga ka-farmers pang ulan. Ito na po siguro po yung bagyong si Paulo. Kailangan na po nating umuwi para hindi po tayo mabasa. Mahirap po magpakabayani.